Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at trahedya sa puso ng probinsya. Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, tubong bayan ng Liliw sa Laguna. Palibhasa'y lumaki ako sa isang tahimik at payapang komunidad. Ang buhay ko'y simple at puno ng pangarap, ngunit ang kwento ko'y hindi tulad ng inaasahan. Isang kwento ito ng pag-ibig na naging sumpa, ng tiwala na nauwi sa pagkasira, at ng isang lihim na nagbago ng lahat ng aking mundo. Nangyari ito noong nakaraang taon, nang ang aking tiyuhin, si Mang Renato, ay nagdesisyong magtrabaho sa Maynila upang mapabuti ang aming kabuhayan. Siya ang asawa ng aking tiya, si Aling Luningning, na para sa akin ay isang diwata sa aming maliit na bayan. Maganda't maamo, laging may ngiti na parang sikat ng araw sa kalangitan. Sa edad kong iyon, tila siya ang pinakamaganda sa buong Liliw. Hindi ko lubos maisip na maaaring may ibang lalaking magpaparamdam sa kanya ng ganoong init. Sa simula, ang lahat ay tila maayos. Si Mang Renato ay nagpunta sa Maynila upang maghanap ng mas magandang oportunidad, at si Tia Luningning ay nanatili dito sa amin, kasama ang mga anak nila. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang mga bagay. Naririnig ko ang mga hinaing ng aking ina mula sa bahay nila, ang mga pagtatalo at ang lungkot ni Tia Luningning sa tuwing tatawag si Mang Renato sa telepono. Ngunit sa kabila nito, hindi ko mawari kung paano niya napagtagumpayan ang kanyang pangungulila at pangamba na siya ay iiwan. Isang gabi, habang papauwi ako mula sa eskwelahan, napansin kong nakatayo si Tia Luningning sa hagdan ng kanilang bahay, umiiyak. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa unang pagkakataon, ibinahagi niya sa akin ang kanyang lihim. Si Mang Renato ay may iba na sa Maynila, isang babae na hindi niya kilala dati. Hindi ako makapaniwala sa mga salitang ito. Paano niya nagawang iwan siya, ang babaeng nagmahal at nagtiyaga sa kanya? Sa kabila ng lahat, tila hindi pa rin siya makalabas sa kalungkutan. Sa mga sumunod na araw, naging lihim na pagtagpo namin ni Tia Luningning ang pinagbubuklod ng aming dalawa. Siya'y nagbukas ng kanyang puso at ako'y naging kanlungan ng kanyang mga luha. Isang araw sinabi niya sa akin na siya'y nagdadalang tao, isang balitang bumuwal sa akin sa lupa. Paano kami haharapin ang bagong yugto ng aming buhay? Sa kabila ng takot, pinilit ko siyang maging matapang. Ang aming pagmamahalan, bagamat lihim at puno ng pagsubok, ay nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Ngunit ang tadhana ay hindi palaging mabait. Isang araw, bumalik si Mang Renato nang di inaasahan, dala ang kanyang mga plano na manatili na sa amin. Ang pagdating niya ay nagdala ng bagyong hindi ko inaasahan, isang pagsubok na magwawasak sa amin at magbubukas ng mga sugat na matagal nang nagtago. Sa gitna ng kanyang pagbabalik, unti-unti kong naisip kung paano ko haharapin ang lalaking nagdulot ng sakit sa babaeng mahal ko at kung paano ko maipagtatanggol ang pagmamahal na aking pinanghahawakan. Ang mga araw na iyon ay puno ng tensyon at kalituhan. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko sa bawat tingin ni Mang Renato kay Tia Luningning at sa bawat sandaling nilalabanan ko ang sarili kong damdamin. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong minsan, sa likod ng bawat ngiti ay may mga kwentong hindi nakikita ng iba. Mga kwentong puno ng luha, pag-asa, at sakripisyo na hindi basta-basta nauunawaan. Hanggang dito muna ang kwento ko sa ngayon. Nang magsimula ang lahat, hindi ko inaasahan na ang simpleng buhay namin sa Liliw ay magiging ganito kakomplikado at puno ng pait. Si Mang Renato, ang aking tiyuhin, ay isang matigas ang ulo at tahimik na tao, isang magsasaka na sanay sa hirap ng buhay sa probinsya. Hindi siya mahilig sa biro o sa mga madaldal na usapan, pero sa kabila ng kanyang pagiging seryoso, kitang-kita ang pagmamahal niya kay Tia Luningning. Siya ang kanyang sandigan, ang kanyang mundo. Si Tia Luningning naman, sa unang tingin, ay parang isang diwata sa aming maliit na baryo. May mahahabang itim na buhok na karaniwang nakatali sa likod, mga matang kumikislap na puno ng pangarap, at isang ngiti na nakakaakit ng sino mang matitigilan. Lagi siyang nakabarong Tagalog na pinalamutian ng mga burda at mga simpleng hikaw na ginto na minana pa niya kay Lola. Sa bawat galaw niya, ramdam ang kanyang lambing at pag-asa sa buhay. Isang araw dumating si Mang Renato sa amin mula sa Maynila, dala ang balitang siya ay aalis uli upang magtrabaho sa ibang lugar.
Sabi niya, gusto niyang mas mapabuti ang kinabukasan ng pamilya upang magkaroon ng mas magandang tahanan at mapag-aral ang mga bata. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako at pag-asa, ngunit sa likod ng mga iyon, ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib. Dito nagsimulang magbago ang mga bagay. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naging madalang ang mga tawag ni Mang Renato. Sa tuwing tatawag siya, ramdam ng lahat ang lungkot at pangungulila ni Tia Luningning. Parang isang bituin na lumalabo ang kislap sa dilim ng gabi, siya'y unti-unting nasisira sa malayong mundo na hindi niya napupuntahan. Sa bahay namin, napapansin ko ang mga pag-uusap ng aking ina at ni Tia Luningning. Madalas silang magpalis ng luha at magkwento tungkol sa mga pangarap na unti-unting natitinag. Hindi ko na alam kung kailan siya babalik, wika ni Tia habang pilit na nangumingiti. Ayoko ng buhay na parang nag-iisa ako dito, gusto kong maramdaman na may kasama ako. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ko at hindi ko maiwasang isipin kung paano niya kayang tiisin ang ganitong buhay. Paminsan-minsan, naririnig ko si Tia na tumatawag sa telepono, naglalabas ng mga hinaing at pangamba. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Akala ko ay magtatagal kami, pero parang unti-unti akong nawawala sa puso niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit, na tila ba ang bawat salita ay may dalang luha at pagod. Ako, bilang isang dalaga na madalas niyang kausap, ay naging tagapayo niya sa mga sandaling iyon. Tinulungan ko siyang magpakatatag kahit na ako rin ay naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi ko maintindihan kung paano ang taong nagmahal sa kanya ay tila naglalaho sa kanilang buhay at kung paano ang isang tahanan ay nagiging parang isang lugar ng pag-iisa. Ang mga araw ay lumipas na parang isang mahabang gabi, puno ng pag-aalinlangan at pangungulila. Hindi ko lubos maisip kung paano ko siya matutulungan, ngunit alam kong kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Kaya sa bawat tawag at pag-uusap namin, pinipilit kong iparamdam sa kanya ang lakas at pag-asa na baka sa huli ay babalik pa rin ang liwanag sa kanilang mundo. Hindi ko pa rin malilimutan ang mga gabing iyon, ang mga gabing si Tia ay nakatayo sa hagdan ng kanilang bahay, umiiyak at naghahanap ng pag-asa sa dilim. Ako'y naroroon, tahimik na nanonood at handang umalalay sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Ngunit kahit ganoon, hindi ko pa rin mawari kung ano ang tunay na nangyayari sa puso ni Mang Renato habang siya ay nasa malayo. Hanggang sa dumating ang gabi na nagbago ang lahat, isang gabi na magdadala ng mga lihim at katotohanan na hinding-hindi ko inaasahan. Isang gabi na haharapin namin ang mga pagsubok na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon na para bang isang bagyong dumaan sa tahimik na baryo ng Liliw. Nasa bahay kami ni Tia Luningning, nag-uusap kami ng aking ina sa kusina nang biglang may tumawag sa telepono. Si Mang Renato iyon at ramdam ko ang bigat sa kanyang tinig. Tila ba may dala siyang malungkot na balita na hindi namin inaasahan. Habang nakikinig kami sa usapan nila, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Ang mga pangarap na dati naming binuo ay unti-unting nagiging abo. Sabi ni Tia sa telepono, "Bakit hindi ka na nakikipag-usap ng madalas? Bakit parang iniwan mo na kami?" At ang sagot ni Mang Renato ay nakakadurog ng puso. Sinabi niya na may iba na siyang kasama sa Maynila, isang babaeng hindi niya inaasahan na makakasama niya. Hindi ko akalain na ang isang taong nakita kong matatag at tapat ay may lihim pala na itinatago. Ang pagkadismaya sa mukha ni Tia ay parang isang kidlat na tumama sa araw. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang tanggapin ang ganitong balita, ngunit sa kabila ng lahat nanatili siyang mahinahon kahit umiiyak. Pagkatapos ng tawag, naglakad ako papunta sa hagdan kung saan siya nakatayo at doon ko nakita ang kanyang mga mata, punong-puno ng luha at sakit. Sa pagkakataong iyon, naisip ko kung gaano kahirap ang maging isang babae sa ganitong sitwasyon, kung saan ang taong pinakamamahal mo ay naglalakad sa ibang landas. Ngunit hindi lang iyon ang naging dahilan ng aming problema. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging malabo ang mga bagay-bagay. Napansin kong may mga pagkakataon na si Tia ay nagtatago ng mga lihim sa akin at tila ba may mga bagay na hindi na niya kayang ipaliwanag. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa aming bahay, lumapit siya sa akin at sinabi, "Marikit, may sasabihin ako sa iyo na maaaring magbago sa lahat ng ito." Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang pasya. "Ako'y nagdadalang tao," sambit niya na may halong takot at pag-asa.
Parang biglang huminto ang oras para sa akin. Paano nangyari ito? Sino ang ama ng batang dinadala niya? Agad kong tinanong siya, sino ang ama, tiya? Ngumiti siya ng mapangiti, bagamat may halong lungkot. Ikaw, Marikit. Ikaw ang kailangan kong kasama sa lahat ng ito. Kailangan nating maging matapang, kahit ano pa man ang mangyari. Hindi ko alam kung paano ko napasagot ang mga salitang iyon. Sa isang iglap, ang aming relasyon ay naging mas komplikado kaysa dati. Ang simpleng pagkakaibigan ay naging isang lihim na pag-ibig na puno ng panganib at hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng kanyang puso at ang tibay ng kanyang loob. Hindi namin alam kung paano haharapin ang bagong yugto ng aming buhay, ngunit nagpasya kaming samahan ang isa't isa sa bawat hakbang. Ang aming pagmamahalan ay naging lihim na tinatago sa mga matang mapanuri ng aming komunidad, ngunit kahit ganoon, nanatili kaming matatag, pinanghahawakan ang pag-asa na balang araw ay magiging maayos ang lahat. At sa mga araw na iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata ng aming kwento, isang kabanata na puno ng lihim, pag-asa, at mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, handa kaming harapin ang mundo, kahit pa ito'y puno ng unos at dilim. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon nang unti-unting lumiwanag ang aming lihim sa ilalim ng init ng araw sa bayan ng Liliw. Sa kabila ng mga pangamba at takot, nagsimula kaming magplano ni Tia Luningning kung paano haharapin ang aming bagong buhay. Ako bilang dalaga, siya bilang isang ina, at kami bilang mga taong nagmamahalan sa kabila ng lahat ng hadlang. Isang umaga, nagpunta ako sa bahay nila upang makipagkita kay Tia Luningning. Nakasuot siya ng simpleng damit na kulay puti na halos sumasalamin sa kanyang malinis na balat. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maayos na bun na nagpapakita ng kanyang maamong mukha. Sa bawat ngiti niya, ramdam ko ang tapang at determinasyon na hindi mawawala kahit ano pa man ang mangyari. Marikit, simula niya, alam kong hindi ito madali para sa atin, lalo na sa mga tao sa paligid natin. Pero kailangan nating maging matapang. Hindi natin pwedeng hayaan na ang takot ang magdikta ng ating buhay. Ang kanyang mga salita ay parang apoy na nagpasiklab sa puso ko, isang apoy na nagbigay lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating. Nagdesisyon kami na ihanda ang lahat para sa darating na pagsubok. Kailangan kong maging matatag para kay Tia at sa batang dinadala niya. Alam kong maraming hahadlang sa amin, ang pagtingin ng mga tao, ang pagbalik ni Mang Renato, at ang mga usaping hindi namin masagot. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal namin ang naging sandigan. Habang nag-uusap kami, dumating ang mga kapitbahay na kilala si Tia. Napansin nilang may kakaibang sigla sa kanya, ngunit may halong lungkot din sa kanyang mga mata. Isa-isang lumapit ang mga ito, nagtatanong kung kamusta na siya. Sa kabila ng kanilang mga tanong, pinili namin na huwag muna ipaalam ang buong katotohanan. Nais naming protektahan ang aming sarili mula sa mga mapanuring mata. Pagkatapos ng mga pagbisita, naglakad kami sa tabing ilog kung saan madalas kaming magmuni-muni noon. Ang hangin ay malamig at ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw. Dito nagbahagi kami ng aming mga pangarap at takot. Marikit, nais kong balang araw ay maging masaya tayo kahit ano pa man ang sabihin ng mundo, sabi ni Tia habang mahigpit akong niyayakap. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting dumating ang mga balita mula sa Maynila. Narinig naming bumalik si Mang Renato sa Liliw, dala ang mga planong hindi namin inaasahan. Ang kanyang pagdating ay nagpasiklab ng mga damdamin sa loob namin, takot, galit at pagkalito. Alam kong hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo kami sa balkonahe ng bahay nila, pinangakuan namin ang isa't isa na hindi kami susuko. Ang aming pag-ibig ay magiging ilaw sa kabila ng kadiliman, at ang aming tapang ay magiging sandigan sa gitna ng unos. Ngunit sa likod ng mga pangakong iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano kami haharapin ang pagbabalik ni Mang Renato? Ano ang magiging kapalaran namin sa harap ng isang lalaking dati naming minahal, ngunit ngayoy nagdudulot ng takot at pangamba? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin habang papasok ang gabi, handang sumalubong sa isang bagong yugto ng aming buhay. Dumating ang araw na hindi namin inaasahan, ang pagbabalik ni Mang Renato sa Liliw.
Nakita ko siya sa harap ng aming bahay, suot ang simpleng puting polo at maong na pantalon, dala ang bigat ng 4 na taong pananatili sa Maynila. May bakas ng pagod at lungkot ang kanyang mga mata, ngunit kitang-kita ang determinasyon sa kanyang tindig. Siya ang asawa ni Tia Luningning, ngunit sa mga araw na iyon, para siyang estranghero sa aming mundo. Sa kabila ng kanyang presensya, ramdam namin ni Tia ang malamig na hangin ng pagbabago, isang pagbabago na puno ng pag-aalinlangan at pagkabigo. Nagtagpo kami sa sala ng bahay, at ang bawat salita ay tila may tinatagong sakit. "Bakit ka bumalik?" tanong ni Tia nang hindi maitago ang galit sa kanyang tinig. "Para ayusin ang lahat," sagot ni Mang Renato, "para bumalik sa atin ang dati nating buhay." Ngunit sa mga salitang iyon, ramdam namin ang isang lihim na hindi niya sinasabi. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagtingin ni Mang Renato sa akin. Parang may tinatanong siya sa aking mga mata, ngunit hindi niya ito sinasabi. Sa loob ng aking puso, may halong takot at kaba, dahil alam kong may mga bagay na hindi pa bukas sa liwanag. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang dati naming pamumuhay, ngunit may mga aninong sumusunod sa bawat hakbang namin. Nagkakaroon ng mga malamig na pagtatalo sa pagitan ni Mang Renato at ni Tia, at ako'y nananatiling tahimik, nagmamasid sa mga pangyayaring nagaganap. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Tia sa kanilang kwarto, sinabi niya sa akin, "Marikit, hindi ko na kaya ang ganito. Pakiramdam ko'y nagiging hadlang ako sa sarili kong kaligayahan." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Alam kong hindi siya masaya, ngunit hindi ko rin alam kung paano ko siya tutulungan. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong maging sandigan niya. Pinakinggan ko ang kanyang mga hinaing, pinayuhan siya, at pinilit na bigyan siya ng pag-asa. Ngunit ang bawat araw ay isang laban sa pagitan ng pag-ibig, katotohanan at mga sugat na hindi madaling pagalingin. Isang gabi nagdesisyon akong kausapin si Mang Renato ng harapan. Nakita ko ang kanyang tunay na nararamdaman, ang pagkalito, pagsisisi, at ang takot na mawala ang lahat ng mahal niya. Ngunit kahit ganoon, may mga desisyon siyang ginawa na nagdulot ng sakit sa amin. "Alam kong nagkamali ako," sabi niya nang may luha sa mata. "Pero gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong bumalik sa buhay ninyo." Ngunit ang mga salita niya ay tila bulong sa hangin, hindi sapat upang maibalik ang tiwala na nawala. Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa hinaharap. Paano ko haharapin ang lalaking minsang minahal ni Tia, ngunit ngayoy nagdudulot lamang ng sakit? Paano ko mapoprotektahan ang babaeng mahal ko, at paano ko mapapanatili ang pagmamahal na unti-unting naglalaban sa gitna ng unos? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin habang tinatanaw ko ang malawak na taniman ng palay sa likod ng bahay. Isang tanawin na tila walang pagbabago, ngunit sa aming buhay, puno ng pagbabago at pagsubok. Sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag, handang harapin ang anumang darating, kahit pa ito'y punong-puno ng dilim at kadiliman. Ngunit sa likod ng mga pangyayaring iyon, may isang lihim na unti-unting lumalabas sa dilim, isang lihim na magbabago ng lahat ng aming buhay, at magdadala sa amin sa isang landas na hindi namin inaasahan. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na bumalot sa puso ko nang malaman ko ang buong katotohanan sa likod ng pagbabalik ni Mang Renato. Hindi lang siya bumalik para ayusin ang pamilya, may dalang ibang babae siya, isang lihim na matagal na niyang tinatago habang kami naghihintay sa liliw. Ang balitang ito ay parang kidlat na pumutok sa kalmadong gabi ng aming buhay, na nagdulot ng gulo at pagkawasak ng tiwala. Habang pinagmamasdan ko si Tia Luningning, ramdam ko ang bigat ng kanyang pagdurusa. Ang babaeng dati kong iniidolo at ipinagmamalaki ay ngayoy naglalakad na parang isang anino ng dati niyang sarili. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang tiisin ang sakit na iyon ng tahimik, ng hindi umaangal, ng hindi sumusuko. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung lang naging matatag kami noon, kung lang naging bukas ang komunikasyon, kung lang hindi kami nagtatago ng mga lihim. Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit sa aking isipan, nagpapahirap sa akin na huminga ng maluwag. Naalala ko ang mga gabing nag-uusap kami ni Tia, ang mga salitang nagpalakas sa aming loob, ang mga pangarap na binuo namin sa gitna ng unos. Ngunit ngayon, parang lahat ng iyon ay nawala, napawi ng dugot luha ng pagtataksil. Naisip ko rin ang tungkol sa sarili ko. Ano ba talaga ang aking lugar sa kwentong ito?
Ako ba ay isang tagapamagitan lamang, isang tagamasid, o isang taong may kakayahang baguhin ang takbo ng lahat? Sa kabila ng sakit at pagkabigo, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Isang lakas na nagmumula sa pagmamahal ko kay Tia at sa pangakong hindi siya iiwan. Ngunit paano ko mapapanatili ang pagmamahal na yon kung ang taong dating minahal namin pareho ay nagdulot ng gulo? Paano ko maitatanggol ang aming relasyon laban sa mga pagsubok na patuloy na dumarating? Ang mga ito ang mga tanong na naglalaban sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang mga luha sa mata ni Tia. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may pag-asa pa. Naniniwala ako na kahit gaano pa kalalim ang sugat, may paraan upang ito'y maghilom. Ngunit kailangan naming maging matapang at handang harapin ang mga katotohanan kahit gaano man ito kasakit. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong, paano sana kami makakalabas sa dilim na ito? Ano ang magiging kapalaran namin sa gitna ng mga pagsubok na tila walang katapusan? At higit sa lahat, paano ko mapapanatili ang pagmamahal na unti-unting nauupo sa harap ng pagtataksil at pagkakanulo? Ang mga tanong na ito ay nananatili sa aking puso, naghihintay ng sagot na maaaring dumating o baka hindi kailanman matanggap. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako susuko at patuloy akong lalaban para sa babaeng mahal ko at sa aming kinabukasan. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa bahay nila Tia Luningning, may kakaibang nangyari na tuluyan nang nagbago ng lahat sa aming buhay. Habang tinatahak ko ang madilim na daan sa gilid ng ilog sa Liliw, biglang may lumabas na isang tao mula sa dilim. Hindi ko siya kilala, at ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng galit at lihim. Marikit, wika niya ng mabagal, alam ko ang lahat ng nangyayari sa inyo. Nanginig ang buong katawan ko sa kanyang mga salita. Sino siya? Paano niya nalaman? Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtanong. Hindi siya nagpatinag sa aking mga tanong. Si Mang Renato, patuloy niya, hindi lang basta-basta nagdadala ng problema. May mga lihim siyang tinatago sa inyo. Dito ko naramdaman ang isang malalim na dagok sa puso ko. Ano pa ba ang mga lihim na iyon? Habang nag-uusap kami, unti-unting lumabas ang mga detalye na hindi ko inaasahan. Ang taong ito ay isang kaibigan ni Mang Renato sa Maynila at nalaman niya ang mga pagtataksil na ginawa ng aking tiyuhin. Hindi lang pala simpleng muling pagsisisi ang dala niya, kundi may mga plano siyang itinatago na maaaring magwasak sa buhay namin ni Tia. Napagtanto ko na ang mga pangyayari ay mas malala kaysa sa aking inaakala. Hindi lamang ito tungkol sa isang pag-ibig na nasira, kundi isang laban sa pagitan ng mga tao na may kanya-kanyang lihim at plano. Ang saya at pag-asa na dati naming pinanghahawakan ay unti-unting napapalitan ng takot at pag-aalinlangan. Nang umuwi ako, agad kong kinausap si Tia tungkol sa mga napag-alaman ko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at pag-aalala. Paano tayo makakaligtas sa gulo na ito, Marikit? Tanong niya na may halong pangamba. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit ipinangako ko na hindi siya iiwan at gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Ngunit sa likod ng aking tapang, naroon ang kaba at pangamba. Paano namin haharapin ang mga taong may masamang intensyon? Paano namin mapapanatili ang aming pagmamahalan sa gitna ng mga pagsubok? Ang gabi na iyon ay nagbukas ng pinto sa isang madilim na mundo na puno ng pagtataksil, lihim, at mga plano na maaaring magwasak sa amin. At sa gitna ng lahat ng ito, ako at si Tia ay kailangang maging matatag, hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa anak na dinadala niya at sa mga pangarap na unti-unting nabubuo. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas matinding pagsubok, mga lihim na magpapabago sa lahat, at mga desisyon na hindi na namin maibabalik. Ang aming kwento ay magpapatuloy sa isang landas na puno ng panganib at misteryo, isang landas na kailangang harapin ng buong tapang at puso. At habang hinihintay namin ang bukang liwayway ng aming buhay, hindi ko maiwasang magtanong, sino ba talaga ang maaaring pagkatiwalaan sa mundong ito? At hanggang kailan kami magtatagal sa gitna ng unos na unti-unting sumisira sa aming mga pangarap? Hindi pa man kami makabangon mula sa mabigat na balita, dumating ang susunod na pangyayari na tuluyang nagulantang sa amin ni Tia Luningning. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke ng Liliw, may nakita akong isang babae na hindi ko inaasahan.
Isang babaeng may malarosas na damit na may bordang ginto, ang buhok ay maayos na inayos, at ang mga matay naglalaman ng kayabangan. Siya ang babaeng sinasabing kasama ni Mang Renato sa Maynila. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko nang makita ko siya ng harapan, isang halo ng galit, pagkadismaya, at pagkabigla. Parang bumagal ang mundo sa paligid ko, at sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang apoy ng selos at sakit na unti-unting lumalaganap sa puso ko. Hindi ako nagdalawang isip na sundan siya hanggang sa isang maliit na kainan sa tabi ng ilog kung saan siya nakipagkita kay Mang Renato. Nakita ko sila na nag-uusap ng masinsinan, tila ba may mga bagay na hindi nila kayang ipakita sa amin sa liliw. Ang mga sandaling iyon ay naging malaking dagok sa akin. Ang aking mundo ay parang unti-unting nagigiba. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumapit siya sa akin nang may mapanukso at malamig na ngiti. "Ikaw ba si Marikit?" tanong niya nang mababa ang tinig. "Alam ko na lahat tungkol sayo at kay Tia, ngunit huwag mong akalain na madali mo kaming mapapalayo ni Mang Renato." Hindi ko na napigilan ang aking nararamdaman. Bakit mo siya ginulo? Bakit mo siya pinagsamantalahan ng ganito? Tanong ko na may halong galit at lungkot. Ngunit siya ay ngumiti lamang at naging mapanukso pa. "Hindi mo kami maiwasan. Siya ang pipiliin ko, hindi kayo." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding pighati sa akin. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na bigat ng pagtataksil. Ang sakit na hindi mo maipaliwanag, na parang tinusok ng matalim na punyal sa puso. Pag-uwi ko, agad kong kinausap si Tia Luningning tungkol sa aking nakita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may apoy ng tapang na hindi matitinag. "Hindi tayo papayag na sirain nila ang buhay natin, Marikit. Kailangan nating maging matatag para sa anak na dinadala ko, para sa pagmamahal nating dalawa," sabi niya habang mahigpit akong niyayakap. Sa mga araw na iyon, ang aming pagmamahalan ay naging mas matibay sa kabila ng mga unos. Ngunit sa likod ng aming tapang, naroon pa rin ang takot. Takot na baka ang mga lihim na ito ay maging simula ng aming pagbagsak. Ang aming kwento ay tila isang apoy na unti-unting lumalakas, ngunit maaaring pumatay sa amin kung hindi namin ito maaalagaan. Habang patuloy ang laban sa pagitan ng pag-ibig at pagtataksil, hindi ko maiwasang magtanong, hanggang kailan kami magtatagal sa gitna ng mga pagsubok? At ano ang magiging kapalaran namin sa harap ng mga taong handang sirain ang aming mundo para sa kanilang sariling kapakinabangan? Ang sagot sa mga tanong na ito ay unti-unting bubukas sa mga susunod na yugto ng aming kwento, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at pag-asa na hindi pa natatapos. Ang mga araw ay naging tila isang mahabang gabi na walang katapusan. Sa bawat pagmulat ko sa aking mga mata, mas lalo lamang lumalalim ang sugat na dala ng pagtataksil ni Mang Renato. Ang dating tahanan na puno ng saya ay naging isang lugar ng mga sigawan, pag-aalinlangan, at palihim na luha. Parang bawat sulok ng bahay ay nagkukwento ng mga lihim na hindi namin kayang harapin ng tahimik. Naramdaman ko ang init ng selos na unti-unting sumisiklab sa bawat sandali. Hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman, ang galit, ang pighati, ang pagkadismaya. Si Tia Luningning, na dati naging ilaw ng aking mundo, ay ngayoy parang isang anino ng kanyang sarili. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pag-asa ay ngayoy puno ng lungkot at pag-aalinlangan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing ilog, naisip ko ang lahat ng nangyari, ang mga pangako, ang mga pangarap, at ang mga pagkakanulo. Parang isang pelikula ang bawat eksena sa aking isipan na paulit-ulit na nagpapahirap sa akin na huminga ng maluwag. Sa gitna ng aking pag-iisa, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa akin, isang determinasyon na hindi susuko, na hindi magpapatalo sa mga unos ng buhay. Alam kong kailangan kong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Tia, kahit na ang mundo ay nagiging madilim sa paligid namin. Ngunit sa kabila ng aking tapang, alam ko rin na may mga hangganan ng aking kakayahan. Ang mga sugat na dulot ng pagtataksil ay hindi madaling maghilom. At sa likod ng bawat ngiti na aking ipinapakita, may mga luha na hindi ko kayang ipakita sa iba. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit, naisip ko ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Paano ko mapapanatili ang pagmamahal na ito sa gitna ng lahat ng gulo?
Paano ko mapoprotektahan si Tia at ang aming anak laban sa mga panganib na nagbabadya? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang lalaking minsang minahal namin ngunit ngayoy naging dahilan ng aming pagkawasak? Ang mga tanong na ito ay parang mga anino na sumusunod sa akin sa bawat hakbang. Ngunit alam ko rin na sa kabila ng dilim, may mga liwanag na naghihintay na gabayan kami sa aming paglalakbay. Ang aming kwento ay umaabot sa rurok ng tensyon, isang kwento na puno ng pag-ibig at pagtataksil, ng saya at pighati. Isang kwento na hindi madaling kalimutan at patuloy na magbibigay aral sa bawat pusong nagmamahal. At habang hinihintay namin ang bukang liwayway ng aming buhay, isang bagong kabanata ang magbubukas, isang kabanata na puno ng mga lihim, mga desisyon, at mga pangyayari na magtutulak sa amin sa hangganan ng aming katatagan at pagmamahal. Habang unti-unting lumalapit ang bukang liwayway, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang na aking tinatahak. Ang mga pangyayaring nagdaan ay nag-iwan ng mga sugat sa puso at isipan, mga sugat na tila kailanmay hindi maghihilom. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang apoy ng pag-asa na patuloy na naglalagablab sa loob ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aming bahay sa Liliw, nililingon ko ang mga alaala ng mga nakaraang buwan, ang pagmamahal ni Tia Luningning, ang pagtataksil ni Mang Renato, ang mga lihim na bumalot sa aming buhay. Lahat ng ito ay naging bahagi ng akin, ng aming kwento. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa mga susunod na araw. Hindi ko rin sigurado kung paano namin haharapin ang mga hamon na tila walang katapusan. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi kami susuko. Ang pagmamahal ko kay Tia ang magiging sandigan namin upang harapin ang anumang pagsubok. Sa likod ng dilim at unos, may mga lihim na unti-unting lumalabas, mga lihim na magbabago ng aming buhay magpakailanman. Ang desisyon na aming gagawin ay magdadala ng malaking pagbabago, isang desisyon na puno ng panganib, pag-ibig at sakripisyo. Habang hinihintay namin ang umaga, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano ba namin haharapin ang bukas? Ano ang magiging kapalaran namin sa gitna ng mga lihim at pagtataksil? At higit sa lahat, paano namin mapapanatili ang pagmamahal na ito sa kabila ng lahat ng unos? Ang kwento namin ay hindi pa tapos. May mga kabanata pa na kailangang isulat, mga lihim na kailangang tuklasin, at mga desisyon na kailangang gawin. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang puso ko ay mananatiling tapat kay Tia, ang babaeng nagbigay ng kulay sa aking mundo, ang babaeng aking minamahal higit pa sa sarili ko. Sa pagtatapos ng gabi, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, alam kong ang aming kwento ay magpapatuloy, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pag-asa na mag-iiwan ng bakas sa puso ng bawat nakikinig. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi pa nasasabi, isang misteryo na naghihintay na mabunyag. At sa susunod na kabanata, ang lihim na iyon ang magdadala sa amin sa pinakamadilim na bahagi ng aming buhay, isang bahagi na kailangang harapin ng buong tapang at puso. Ano kaya ang lihim na iyon? Ano ang magiging kapalaran namin? At hanggang saan kami kakayanin para sa pagmamahal? Ang sagot ay naghihintay na matuklasan sa mga susunod na yugto ng aming kwento.